Lagay mo sa ilalim. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, ang salita ng Panginoon Diyos ay ating bubulayin sa oras pong ito. Nandito po kami sa Paradise Site, dito po sa Permanent Housing, Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ano po? Ang aming pag-aaralan po ngayon tungkol sa mga patay. Huwag po kayong mag-isip, baka akala nyo undas. Hindi po. Paksa lamang tungkol sa mga patay. Ano po? Kasi po, napaka-importante po nito ang ating pag-aaralan. Ito naman po si Tatay Ogos. Yan. Siya po ang tagabasa. Yan. Yan. Ayan, ano po. Para makita nyo lang po yung background, ang tawag ko po rito, Garden Bible Study. Kasi po, garden po talaga ito. Yan. Tayo ko sa ating pag-aaralan tungkol sa patay, ha. Pati buhay. Huwag po kayong mag-alala, pati buhay. Sasama na natin. Ang paksa natin, kailan bubuhayin ng mga patay ng Panginoon. Ayan, ano po? Ayan. Ngayon, babasahin po natin sa Biblia yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ayan. Tayogos, unang Tesalonica, chapter 4. Ayan. Basahin nyo po mula sa 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18. Yan. Unang Tesalonica 4, 13 hanggang 18. Yan. Dito po natin matutunghayan ang salita ni Apostol Pablo kung ano kanya sinasabi tungkol sa mga patay at sa mga buhay. Ano po? Ang pag-aaralan natin yung pagbuhay sa mga patay. O, sige, tayo, Gos. Yan. Nahanap na po ni Tatay Ogos. Ano po? Yan. Balik. O, babasahin po. Opo. Unang tuloy sa Kapitulo 4, 13, 14. Mga kapatid, nais namin malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalabhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayo mabubuhayin ng Diyos upang isama Jesus sa lahat mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa di hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yun ay marinig ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna.
pagkatapos tayo naman mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa paap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa ngayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin niyo ang loob niyo sa bawat isa papagitan ng mga salitang ito. Ayan po, ano. Napakaliwanag po, ano, sulat ni Apostol Pablo. Ang binabanggit ni Apostol Pablo, hindi po turo ni Pablo yan. Ang sabi ni Pablo sa verse 15, ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Oh. Yung kinukwento ni Pablo, yun tay galing kay Jesus. Kaya yung kinukwento ni Pablo, galing kay Jesus. Kasi po, kung manggagaling ang aral na yan kay Pablo, lalabas si Pablo, Diyos na. Bakit? Siya na eh. Human teaching ang tawag doon. Pagkikita po natin kung mabuti ba ang human teaching o hindi. Sa gawa tayo, Gos, gawa 5:29. Tignan natin ang panahon na nangangaral sila Pedro. Yun lang po. Oh, yun lang. Dito makikita natin yung utos ng tao at saka utos ng Diyos kung ano ang pinakamaganda. Ano po? Kasi meron po mga nagsasabing ibang reliyon na kapag nakita nila yung sulat ni Pablo, ina-assume nila aral ni Pablo yon, kaya sila galit kay Pablo. O tinatawag nila si Pablo isa sinungaling. Kaya sa kanila po hindi nila tinatanggap si Pablo bilang apostol. Kasi nga po, kung minsan sinasabi niya po ni Pablo, aral ko. Pero ang totoo nun, aral ni Jesus yung aral niya. Huwag po kayong malito o huwag kayong magpa-uto-uto sa mga mang-uuto. Ano? Sige Tatay Ogos, basahin mo. Kung mabuti ba sumunod sa Diyos o mabuti ang sumunod sa tao? Alin ang maganda? Kaya sinasabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subok? Sandali. Gawa chapter 5 verse 29 po. Yan. O kaya basahin nyo po. Simulan nyo sa 27, 28, 29. 27, 8, 29. Opo, pakibasa nyo po hanggang 29 po. O kaya 30, 31, 32 hanggang 33 na tayo, Gos. Tuloy mo na hanggang 33. Gawa 5, 25 ay 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yun, hanggang doon na po. Para kahit medyo mababa. Madadahan na naman yung kay Pedro eh. Gawa 5:27, kalatang 27 ha. Opo, 28. Nilalat nila Sige. sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito ay tinanong ng pinakapunong pare, ay di pa mahigpit namin kayong pinagbabawalan mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan nyo ang iyong ginawa. Naganap na sa Jerusalem ang iyong tinuturo at naispan nyo kaming pananagutin sa pagkamatay ng taon yan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos
ang ating mga ninuno at muling bumuhay kay Isos na pinatay niyo nang siya iyong pinako sa krus. Iakat siya ng Diyos ang kanyang kanang bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataon magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa ngayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na pinakaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagngit ang galit ng mga bumubuo ng kapulungan nang narinig ito at nais nilang ipapatay mga apostol. Ayun, hanggang doon lang po. Ayun po, nakita nyo ha. Yung sa verse 29, ano sabi ni Pedro? Oh, ulitin mo tayo, Gos. Yung 29 lang ha, 29. Sumagot si Pedro at mga ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Amen. Oh, ano pa, ano sabi niya? Mas mabuti sumunod tayo sa Diyos kaysa sa tao. Ngayon, balikan natin si Pablo. Kaya si Pablo sabi niya, itong aking tinuturo, hindi galing sa akin. Galing sa Panginoon ito. Oh. Kaya wag po kayong masyadong malikot ang isip, ano? Wag kayong gumaya doon sa iba na yung aral ni Pablo sa kanya raw yon. Hindi totoo yon. Hindi mangangaral si Pablo. Nangaral siya kasi inassign siya ni Jesus bilang mangangaral ng mga hentil. Ano po? O sige, tignan natin yung kung kailan siya inassign. O tayo, Gos, gawa pa rin, 26. Nang i-assign siya ni Jesus bilang apostol niya at mangangaral. O. Kapitulo 26, Opo. talatang 12, 13, 14, 15, 16, 18, 7, 18. 18. Hanggang 18 ha. Oh. Ito yung conversion o pagka-convert ni Pablo. Na-convert siya ni Jesus dito sa panahon na naglalakbay sila sa lugar ng Damascus. Sa Middle East po yan. Yung Damasco, Middle East po yan. Kaya si Pablo po nangaral sa Middle East. Ano? Yan, basahin muna natin ni Tatay Ogos ha. Ayan. Kung inassign ba si Jesus, ni Jesus si Pablo bilang mangangaral niya, apostol. Ayan po, mababasa dyan. Tayo Ogos. Ay, tuloy. Babasahin na po. Apo. Province 6, kapitulo 12 hanggang 18. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong pare ng katanghalian tapat. Habang kami naglalagbay, nakita ko Haring Agripa at ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoo, nakakasilaw ang liwanag ng paligid namin. Magkakasama, kami lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig nagsasabi sa akin na wikang Hebrew, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinaktan mo ang iyong sarili na ginawa mo niyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, magpakita ka
ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at napagtotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga pinapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. Mumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at bibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Amen. Ayun po, ano? Ito po yung pagtatalaga kay Pablo bilang apostol. Sino may sabi sa kanya? Si Jesus. Yung pinakita ni Jesus sa kanya at ipakikita pa niya, yun po ang mga kinukwento ni Pablo. Ala namang alam si Pablo sa kwento eh. Kung hindi po sa kinwentuhan ni Jesus, wala siyang alam. Salamat ha. Kaya sinabi niya, ito yung aral ng Panginoon. Oh, naintindihan nyo na po niyan, kaibigan. Huwag po kayong magagalit, ano po. Oh, meron pang isang testimony si Pablo. Oh, tayo Gos. Unang Timoteo 2:7. Yun lang. Tignan nyo po yung salita ni Pablo dito na hindi niya sinabi doon. Yan, yung kanyang pagiging apostol. Ano po? Kaya sa ating mga Pilipino, ang apostol ng mga Pilipino ay si Pablo. Tandaan nyo po, si Pablo. Kasi po mga hentil tayo. Bilang hentil, hindi po tayo Hudyo. Si Pablo po ang dapat natin pakinggan, ano? Ayan. Babasahin ni Tatay Ogos. Yan. Tayo Ogos, pagibasa mo ha. Para makita nila kung sinungaling si Pablo o hindi. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Oh, ano sabi ni Pablo? Totoo, sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya yung mga nagsasabing si Pablo daw sinungaling. Ang sinungaling talaga yung mga nagsasabi sinungaling si Pablo. Hindi lang nila matanggap yung aral ni Pablo eh. Ano po? Yan, o balik tayo ano? Kailan bubuhayin yung mga patay at mga buhay? Yan, balik tayo sa Thessalonica ha. Kumbaga, yung salita ni Pablo na galing sa Panginoong Yesus, tinignan lang natin kung totoo yon. So, napatunayan natin, totoo yon. At ang sabi niya, totoo kanya sinasabi at hindi siya nagsisinungaling. Okay. O, tayo Gos, doon tayo balik tayo sa Thessalonica, ano? Pagibasa mo ngayon itong verse 15, unang Thessalonica, o kaya ulitin na natin lahat para misana na naman. Balik tayo uli, ano? Yung una nating pinabasa, unang Thessalonica, chapter 4, verse 13, 14, 15, 16, 17, 18, yan. Ulitin po natin, ano? 15 ito sa Yung unang-una kanina. 4 no. Opo, chapter 4 ng Thessalonica, mula sa 13. Tuloy-tuloy na basa hanggang 18 po yon. 15. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 13. Sa 13 ka magsimula, Tatay Ogos. Dalawa na lang kayo, magulo pa kayo dalawa. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opo. Kaya tayo bumalik dito, niliwanag ko lang ha.
Nagbabasa po kami ng Biblia. Huwag nyo sabihin nagkukwentuhan kami ni Tatay Ogos. Hindi kami nagkukwentuhan. Nakita nyo, nagbabasa. Ako nakikita nyo may salamin. O, tignan nyo yan. Walang salamin. Pero meron niyang hawak na Bible. O, yan o, tignan nyo po. O, yan, di ba Bible yan? O, nagbabasa, magandang balita Bible. Yung makapal po yun, ginagamit niya. Ako naman po, manipis lang, New Testament lang. Pareho lang kami, magandang balita Biblia rin. Ano? Anong kan? 15? 15 daw, 15. Unang Tesalonica 4:13 Hanggang, ayun, babalik. hanggang 18. Mga kapatid, Ayan. nais namin malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo maglalabahati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayo bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus sa lahat ng mga namatay sa sumampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, kayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At mga namatay na sumampalatay kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman, mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa ngayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin niyo ang loob sa bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Kita nyo po, ano sabi ni Pablo na sinabi ni Jesus? Ayan. Unang bubuhayin yung mga namatay. Opo. Pagkatapos, yung mga buhay naman, buhay na yun eh. Alam niyo po ba kung anong gagawin? Papalitan po yung kanilang katawan. Yung katawan natin ngayon po, yung nakikita ninyo sa sarili ko, yung nakikita nyo kay Tatay Ogos, ayan, si Nanay Clarita, yan. Lahat po yan, nasa katawan physical tayo, ano? Ayan, iikot lang po natin yan. Subukan nyo pong tumalon. Babaksak din kayo. Mula sa lupa, lulundag kayo. Babalik din kayo sa lupa. Akyat ka sa building, sa first floor, tumalong ka, babagsak ka rin sa lupa. Ano po? Pero pagdating ni Jesus, yung patay, babangon. Tandaan niyo po, kahit gaano ka na kayo katagal nakalibing sa simenteryo, kung saan man kayo namatay, babangon yung katawan mo ron. At yung iyong buhay na naiwalay sa iyo, muling magtatagpo sila. Yung katawan mo, tsaka yung buhay na nawala sa iyo, magsasamang muli, ikaw na naman yan. Ngayon, yung buhay, babaguhin lang po. Kasi, buhay na silang datnan eh, hindi na kailangan silang mamatay at bubuhayin. Hindi po. O, tayo Gos, unang Tesalonica, chapter 15. Dito babasahin naman natin o babasahin ni Tatay Ogos kung paano papalitan. Ano po, yung mga buhay, hindi yung mga patay. Buhay naman ito ah. Ito po, mula po sa Opo, basahin nyo po, magbuhat dito sa
Medyo mahaba-haba lang ito, Tayogos. Ay, di pali. Di tsagahan mo na lang ano. Eh, Doon sa ano, unang Korinto, chapter 15, verse 35. Simulan nyo po sa 35. kala ko yung sarili ka. Hindi po ano, unang Korinto. O chapter 15. Sa 35 ano? Tapos 39. Sandali po. Sige, sasabihin ko 39 ano? Yan. Sandali po. 40. 40. 41. Huwag nyo nang basahin yung 41, Tayogos. Sa 42 na kayo magpunta. 42 po. Huwag na sali yung 41. Di 42. 44. Pagkatapos ng 44, punta na po kayo sa 50. Tayogos, 50 ha? 51. Pagkatapos na 51, 52, 53, 54, 56 lahat. 55, 56. Yan. Yan, ano? Medyo mahaba po, ano? Gusto lang natin kasi makita yung tungkol sa mga buhay naman. Ano po? Kasi baka biglaan yung itanong, paano naman yung mga buhay? Paano sila angat sa lupa? Kasi ngayon, sabi ko nga po, tumalong kayo, bumabalik kayo sa lupa. Kasi sakop po tayo ng gravity. Dahil may gravity po dito sa Earth, sa mundo, tayo po ay laging nakatayo ang pakiramdam natin. Because of gravity. Pero pag napalitan na po yung katawan natin, hindi na tayo sakop ng gravity. Na kung napapanood ninyo nung araw, yung mga Apollo, yung outer space, Apollo, yung pumupunta sa buwan. Dahil doon po, wala nang gravity. Kaya yung mga tao po, yung astronaut, lumulutang po sila sa hangin. Ganon po. Ganon ang mangyayari. Yung mga tao sumasampalataya kay Jesus, babangon yung patay, at yung mga buhay naman, lulutang po sila sa hangin. Magsama-sama sila para salubungin po sa impapawid si Jesus. Yun ang sabi ni Pablo. Okay, Tayogos, basahin mo na po yung binanggit ko. Unang Korinto. Yan. Diyan natin malalaman ang pagbabago ng katawan ng mga taong buhay na dadatnan ng Panginoong Yesus sa ibabaw ng lupa. Pinaliwanag ni Pablo kung paano. Babasahin. Opo. Basta yung nakasulat, Tayogos ha, binanggit ko ha. Sige. Balit may nagtatanong, paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging uring katawan nila? 39. At hindi pare-pareho ang laman. Ang mga nilikha may buhay. Iba ang may laman, ang tao. Iba ay laman hayop, iba ang mga ibon, iba ang mga isda. 40. Ang mga katawan panlangit
at meron naman panlupa. Iba ang kagandahan ng panlupa at iba ang kagandahan ng panlangit. 42. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang nilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman at muling binuhay. 44. 44 na 44 po. Nilibing ang katawan physical, muling mabuhay bilang katawan spiritual. Kung may katawan physical, mayroon din katawan spiritual. 50. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawan na sisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. 51. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. 52. Ang isang kislap mata, kasabay ng huling paghip ng trumpeta, sapagkat ang pantunog ng trumpeta, mga patay, ay muling bubuhayin, ay hindi na muling mamamatay. Babaguhin tayo lahat. Ang ating katawan nabubulok at papalitan ng hindi nabubulok. Ang mga hindi mabulok ang katawan na matay ay papalitan ng katawang hindi na mamatay. Kapag ang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok at ang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. Matutupad ang sinasabi sa kasulatan. Malupig ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ay iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ay iyong kamandag? Ang kamandag, ang kamatayan, ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan nagmumula sa kautusan. Ayan, hanggang dyan lang po. So, maliwanag na po, ano? Lahat tayo babaguhin. Ipinakita ni Pablo, iba yung katawang panlupa, iba yung katawang panlangit. Yung katawang panlupa po, nabubulok. Yung pong sa simenteryo, pag nilibing, mabubulok yon. Kaya papalitan ng katawang hindi nabubulok. Kasi po, hindi na mamamatay pag napalitan yung katawan mo. Ang tawag doon, katawang panlangit o spiritual body. Kaya pag dumating si Jesus, babangon yung mga patay at yung mga buhay naman, babaguhin lang po yung kanilang kalagayan. Mula po sa katawang may kamatayan, mapapalitan sila ng katawang wala ng kamatayan. Ano po? Yung binasa ni Tatay Ogos na sinulat ni Apostol Pablo. Ang susunod, edi nabuhay na yung patay, napalitan na yung buhay. Balik tayo sa unang Tesalonica. Anong sabi niya? Tayo Ogos, balik na ulit tayo, ano? Eto na. Pupunta na po tayo sa unang Tesalonica 4:16. Yan, yung 16 na pambasahin ninyo. 16, 17. Yung pong dalawa na yon. Ayan, ano na susunod na eksena? Na kapag yung mga patay na buhay na at yung mga buhay pinalitan ng katawan, ano nang susunod na eksena? Ayan, yung babasahin ulit ni Tatay Ogos, yan po yung eksena na magaganap. Si Pablo rin po ang nagkukwento. Ano?
17. Opo, unang Tesalonica 4:16, 17. Ay, dalawa. Oh, yun po. Sa araw na yon ay marinig ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman, mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa lapap kasama ng mga binuhay upang sulubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa ngayon, mga makapiling natin siya magpakailanman. Amen. Ayan po, ano? Yung binuhay, napatay. Yung mga buhay naman, pinalitan ng katawan. Anong gagawin ngayon? Sasalubong tayo sa Panginoong Yesus sa impapawid. Yun ang sinasabi ko po. Aangat tayo dito sa lupa. Kahit tayo mong umangat kasi mananampalataya ka ni Yesus, aangat at aangat ka. Huwag ka nang tatalon. Aangat ka ng daan-daan sa lupa, papaitaas. Doon po sa outer space, makakasalubong ang Panginoong Yesukristo kasama yung kanyang mga hangel at saka yung mga may trumpeta, tuturutut, ganon. Yun po magaganap yun sa buong mundo. Halimbawa, nasa Pilipinas kayo araw, nasa Amerika kayo gabi, nasa isang bansa kayo hapon o madaling araw. Buong mundo po maririnig yung trumpeta ng mga hangel ng Diyos. At lahat ng mga patay na sumasampalataya kay Jesus ay babangon. At yung mga taong buhay naman, babaguin lang ang kanilang katawan mula sa katawang namamatay, katawang hindi namamatay. At sabay-sabay po silang aakyat, aangat sa lupa at sasalubungin ng Panginoong Yesukristo. Ano sabi ni Pablo? Kung saan si Jesus, doon din sila. Ibig sabihin po, wala pang binubuhay sa mga patay. Nangyayari ngayon, ang daming tao. Ano po sinasabi ng tao? Happy birthday, nanay, sa langit. O hindi po ba totoo yan? Yung iba naman, happy birthday, tatay, sa langit. Gaano sila kasigurado na yung tatay at nanay nila nasa langit? Samantalang, hindi pa bumabalik si Jesus. Pagbalik ni Jesus, doon palang magaganap yung pagbuhay sa mga namatay. Alam niyo po, yun pong malaking tukso. Kaya tuloy, yung mga tinatawag nilang santo, nasa langit daw sila at dinadalanginan. Si Pablo nga po, apostol ni Jesus eh. Ang sabi niya, bubuhay ng patay pagdating ni Jesus. Pagkatapos sasabihin nyo, si Apostol Pablo nasa langit na. Parang ano po yan, parang kontra sa haral ng Biblia. Wala pa pong binubuhay na patay. Ang patay, pag namatay po, yung katawan nasa lupa. Kung saan ka namatay, halimbawa sa dagat, natabunan ka ng lupa, last slide, doon ka. Yung buhay mo ngayon ay pupunta sa paraiso ng Diyos. Lahat ng mananampalataya sa paraiso ng Diyos. Ano po? Maghihintay muna kayo doon sa pagbangon ng iyong katawan lupa sa sementeryo kung saan ka man namatay. Yung buhay mo na galing sa Diyos nandun sa paraiso. Naalala niyo po ba yung nakapako sa cross? Nang sabihin niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pagka naghahari ka na sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus? Oo, isasama kita ngayon din sa paraiso. Hindi niya sinabing isasama na kita sa langit.
paraiso. Kasi po ang pagbuhay, kailangan babalik muna si Jesus. Ano sabi niya? Kung paano umakyat siya, ganun din siyang bababa. Umakyat po sa langit si Jesus, hindi pa siya bumababa. Kaya wag po kayong makulit. Kung yung nakasulat po, yan ang paniwalaan nyo, mabuti yan. Pero kapag merong nagmarites sa iyo na sinabi, nasa langit na, medyo ilag-ilag lang kayo sa mga yan. Mga marites po yan. Hindi tama yan. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, paniwalahan nyo po yun. Darating ba si Jesus? Opo, punta na tayo sa pahayag. Yung libro ng pahayag, huli ng bahagi ng Biblia yan. Sa English, Revelation. Tignan natin, darating ba talaga si Jesus? Tanungin natin siya. O, Panginoong Jesus, darating ka ba talaga? Siya na po pasagutin natin ang Panginoong Jesus, pero ang babasa si Tatay Ogos. Hindi po si Jesus si Tatay Ogos, ha? Si Tatay Ogos ito eh. Nagabasal lang. Tagabasa lang yan. So, at least nakasakay po siya, no? Ayan. Nabasa ko ganyan. Pahayag 22. Ayan. 20-21. Ayan. Tingnan po natin ang eksena ni Juan at saka ng Panginoong Yesus dito. Ayan. Tayo Ogos, basahin mo, ha? Ano ta? Loud and clear. Para maliwanagan tayong pare-pareho, ano? 22. Opo. Punta kayo sa verse 20-21. Dalawang talata lang yan. Tingnan natin yung eksena ng Panginoong Yesukristo. Pahayag, Kapitulo 22. Opo. Talatang 20-21. Opo. Babasahin ba? Opo. Ang sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito. Sak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoon Jesus. Kaway makantan ng lahat ang kagandang loob ng Panginoon Jesus. Amen. Ano ba? Sabi ni Jesus, darating ako. Ano? Ano sagot ni Juan? Amen. Dumating ka na, Panginoong Jesus. Kita nyo po? Darating talaga. Pero hindi lang natin alam kung kailan. Wala po kasi sinabi kung kailan siya darating. Ano po? Kaya, hanggat hindi dumarating, wala pa pong taong binuhay. Ano po? Maliwanag sa sulat ni Jesus na pinaliwanag ni Pablo na yung mga patay ay muling bubuhayin. Kailan yan? Pagbalik ng ating Panginoong Yesus. Kaya in the meantime, naghihintay lang po tayo sa ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik. Ano po? Anong sabi niya? Naway makamtan ng lahat ang kagandahan loob ng Panginoong Yesus sa amin. Biyaya ng Panginoon Diyos na tayo po natuturuan tayo ng tamang aral. Kasi po sa Biblia po, tamang aral lang itunuturo. Huwag po tayong maniwala doon sa mga nagsasabi, ay buhay na, nabuhay na. Kung ay, wag na. Wag nyo. Pabayan nyo na lang sila. Alam nyo po anong tawag doon? KSP. Alam nyo pa ba anong ibig sabihin ng KSP? Kulang sa pansin, kaya meron silang ganyan. Hindi po tayo parang nananadya o nagyuyurak ng mga pananampa. Hindi po. Nagbabasa po si Tatay Ogos, ano? Tandaan nyo po yan. Sinabi ni Jesus, sabi ni Pablo. Hindi po sulat ni Pablo yan. Hindi ko rin po sulat yan. Lalong hindi sulat ni Tatay Ogos yan. Sinabi ni Jesus kay Pablo.
Si Pablo po ang nagsasalita. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Sa katotohanan ito, nawa yung mga makakapunod ng bidyong ito, Panginoon Diyos, buksan mo ang mga puso at isip nila kung sila man po ay naliligaw sa kanilang pananampalataya. Kung sila man po may dalang kabigatan ng buhay, yung paghahanin. Kung sila po ay may mga iba't ibang karamdaman o sakit, yung pagalingin sila. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paradise Site, Barangay 128 Zone 10, sa Permanent Housing, Balot, Tondo, Manila, District 1 ng Manila. Ano po? Garden Bible Study. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Maliwanag po ba, kaibigan? Yan, nakangiti na ako. Alam mo na yan, kaibigan? Like and share. I-share nyo na pong i-share sa marami. Kesa naman nagsishare po kayo ng walang kabuluhan. Away lang ang aabutin ninyo dyan. Mas mainam po ang i-share ninyo tungkol po sa salita ng Diyos. Malay ninyo, makatulong kayo. Ano po? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless us all.